Pero sa akin kasi, tapos na nangyari na. So maybe the best thing to do for both sides is to talk na paano natin maiiwasan ang ganitong gitgitan at ano ang interpretasyon ng bawat kampo on both sides when like for example the Philippines will do something like this would what dapat kasi pag-usapan niya ng both sides ng mga diplomats kung what is the interpretation kasi sa interpretation ng China, it was some kind of a violation of the spirit of the provisional agreement. But on the side of the Philippines, hindi ganun ang pagtingin. Nabanggit yung na pagkasunduan. Hindi siguro ito na isa publiko. Sa pagkakalam nyo po, na isa publiko po ba ito? Or dapat bang maisa publiko ito? Para at least alam ng lahat kung ano nga ba yung napag-uusapan. Meron daw, tapos sasabihin naman isa, wala naman daw, may status quo, may ganito sila napagkasunduan, tapos ayon naman i-claim ng kabila. Prof, ano pong basa nyo rito? Hindi kasi ang mga ganitong kasunduan, especially kung sensitive ang issue tulad ng dispute sa South China Sea or ang tinatawag nating West Philippine Sea naman sa Pilipinas, ay not necessarily kasi din na isa sa publiko mo yan. Kasi it's very sensitive and I don't think naman kasi na lahat na lang ilalagay mo sa public na hindi naman kailangan. Kasi it's supposed to be medyo security issue din yan and it has something to do with national security. So in a way, sa tingin ko lang naman, hindi naman kailangan isa publiko. Ngunit, given that kind of statement from me, ang assumption naman kasi dyan is both parties, naiintindihan nila kung ano ang kasunduan, alam nila yung mga provisions at alam nila kung ano ang kanilang dapat gawin para ma-maintain ang, kumbaga, both sides will be will be faithful doon sa kanilang kasunduan. So yun naman ang assumption kasi na kapag silang dalawa na intindihan, ginagawa naman nila kung ano nasa kasunduan. So ang assumption din kasi diyan, walang mangyayaring gulo doon sa area or doon sa anumang napagkasunduan, especially like for example diyan sa Ayungin Shoal or internationally known as Second Thomas Shoal. So ganun ang assumption kasi diyan. So sa akin kasi ang position ko, especially if mga critical, very sensitive, na medyo malalim ang diskusyon dyan at hindi agad maiintindihan ng publiko kasi mahirap intindihin ang South China Sea dispute. So hindi naman kailangan. Basta maging faithful ang both sides dun sa kanilang napagkasunduan. Ang problema, may mga ganito kang sitwasyon na, of course, I would agree, I would believe na may version ng China kung ano nangyari nung Monday na nagkaroon ng gitgitan dyan sa Ayungin Shoal. On the other hand, may version din naman ang Pilipinas kung ano nangyari. So, it's very hard to say sino ang tama at sinong mali kasi, of course, both sides would assert na tama sila, 'di ba? So, ang hirap nun. So, sa akin kasi, if you ask me, I don't focus anymore doon kung sino ang tama at mali. Mas nagpo-focus ako kapag ina-interview ako ngayon kung ano ang dapat gawin na hindi na maulit 'yan. Yung sinasabi ni Ambassador Jing na in the spirit of the provisional agreement in terms of resupply mission or sitwasyon ng Ayungin Shoal, ang term kasi na in the spirit, it's not even specific kung ano ibig sabihin nyo. Specific kung ano yung provision or specific na agreement na tinutukoy niya in terms of, yung specific ba. Pero ang ibig naman kasi sabihin ni Ambassador Jing Jan is, may parang sa kanila, mayroon tayong agreement, andyan yung 2002 Declaration of the Parties of Declaration on the Parties of Conduct in the South China Sea na sinasabi na status quo, yung mga areas sa South China Sea na disputed, walang gagalawin at mayroon din tayong provisional agreement. So ibig sabihin, ang kanyang sinasabi na both sides should abide by that. So, well, ang tingin kasi ng China dun sa nilagay mong mga barrier na around the Sierra Madre is some kind of a violation to a certain extent or some kind of not within the provisional agreement. So, ang kanilang perception. Pero kasi sa perception ng Pilipinas, ang sinasabi nila, it's dyan ang claim kasi natin dyan is exclusive economic zone under UNCLOS. So, sinasabi naman natin na bakit kayo magsasabi na it's not within the spirit na samantalang as far as we are concerned under UNCLOS, it's
part of our exclusive economic zone. So may karapatan kaming gumawa ng something dito. So yun yung mga debate kasi between the two sides. Pero sa akin kasi, tapos na nangyari na. So maybe the best thing to do for both sides is to talk na paano natin maiiwasan ang ganitong gitgitan at ano ang interpretasyon ng bawat kampo on both sides when like for example the Philippines will do something like this. Dapat kasi pag-usapan niya ng both sides ng mga diplomats kung what is the interpretation, kasi sa interpretation ng China, it was some kind of a violation of the spirit of the provisional agreement. But on the side of the Philippines, hindi ganun ang pagtingin. So I think there's also a way of bridging mutual understanding on how both sides would interpret the actions of each side dun mismo sa ground. On the ground, referring to the disputed area in the South China Sea, including Ayungin Shoal. So yun ang kailangan na sigurong pag-usapan right now ng mga concerned parties, especially ng diplomats, para the next time hindi tayo umabot sa ganon. Opo, and kapansin-pansin din na ang pagpapalabas nitong ganitong mga insidente hindi na galing sa ating Department of Foreign Affairs, mismo sa atin ng militar. Di ko lang alam sa kabila, sa China ba, mayroon ba silang striktong sinusunod doon na tanging sa kanilang Ministry of Foreign Affairs maglalabas ng mga impormasyon? Sa tingin niyo po, pag ganito po ang usapan, usaping diplomasya, sino po ba ang dapat? Kasi alam natin, sensitibo yan. Iba yung kanilang pananaw doon sa ibang bansa, iba rin yung pananaw natin dito. Parang kung pagbabasayan mo dito sa side ng ating militar, talagang may kasalanan ang Chinese, no, authorities, no, paraging nasa attack mode ang ating mga kasundaluhan. Itong pag-handle po natin dito sa mga communication na ganito para maiwasan po, no, natatanong tuloy, meron bang open communication ng Pilipinas at China para maiwasan ito, kasi hindi ito unang beses na nangyari sa ating bansa? Sa akin kasi pag-usapan natin yung communication, no? Kasi iba-ibang levels yan. Sa akin kasi, when you talk about this specific incident, dapat kasi, nung makita nila, sa akin kasi dapat, the Coast Guard of the two countries, they have direct communication. Importante yan para maiwasan yung ganito. However, when you talk about posisyon, yung posisyon na mismo ng gobyerno ng Pilipinas at ng Pilipinas, paano mo ito i-articulate sa madlang people within the domestic level and at the international level, and even how you communicate it with China, sa akin, ang tingin ko, the Department of Foreign Affairs should handle that. Because that is already foreign affairs issues. That's already international relations and foreign affairs. This is a foreign policy issue. So sila dapat ang mag-communicate, sila dapat ang mag-present ng posisyon ng Pilipinas dito sa usaping ito at sa insidente na yan, at sila dapat ang makipag-usap sa counterparts nila sa China. In the very first place, the Department of Foreign Affairs, they already have a spokesperson for maritime affairs. Hindi nga si Secretary Lazaro mayroon na silang specific designated person to talk about maritime issues or maritime affairs. So siya dapat ang mag-deliver kung anong posisyon ng government. The problem with the Philippines is maraming voices, maraming nagsasalita, at ang gulo-gulo, and it sends a confusing kind of messaging pagdating naman sa China or sa Beijing. Kasi sa kanila, sino ba ang paniniwalaan natin? Iba-iba yung tone and texture ng kanilang statement. Like for example, the AFP, very strong ang kanilang statement. West Philippine Sea spokesperson Jay Tarela is very strong. But the diplomatic, ang DFA, very diplomatic. So if you're coming from outside, hindi mo alam ano ba talaga ang posisyon ng Philippine government, kasi iba-iba ang tone and texture ng kanilang mga statement. So, pero may common ground naman. They are condemning or they're not happy with what happened. At sinasabi nila agresibo daw on the side of China. But still, at the end of the day, maraming voices. I think in our side, dapat luminaw yan. Sino ba talaga ang magko-communicate when you talk about foreign policy issues pagdating sa mga ganitong pangyayari? However, that is on the level of trying to articulate kung ano ang posisyon ng gobyerno at ng Pilipinas. As far as I'm concerned, it should be the DFA. At saka yung kanilang maritime
Affairs or whoever spokesperson na naka-designate on maritime affairs. On the other hand, when you talk about ground situation, this is the ground situation na nakikita natin sa video right now. So dapat the Coast Guard and the Coast Guard of two sides nag-uusap. Like for example, yung nakita nila ang Chinese Coast Guard ay lumalapit sa may area ng Ayungin Shoal, la Sierra Madre. They should at least communicate with them, and may hotline yan dapat na, oh, bakit andito yung Coast Guard niyo? Anong ginagawa nila dito? Can you clarify this? Because we are not happy with this. They should communicate at that level para alam ng mga tropa natin dyan kung anong gagawin nila at malinaw yung kanilang instruction na, ops, wag muna kayong mag-approach dyan kasi nililinaw namin kung ano ang ginagawa nila dito sa lugar, sa area na to na kung nasaan ang Sierra Madre. So, ganun dapat para maiwasan mo yung klase ng encounter na parang yung halimbawa, ang claim ng China, they were attacked. Ang claim naman ng Pilipinas, sila naman ang inattack. So, ang hirap niyan kasi each side will have their own version of the story. And of course, it kind of elicits some kind of provoke some emotions from both sides na pag emotion na ang nag-rule, hindi na nag-iisip at hindi na cooler ang, kumbaga, it's not anymore the cooler heads that, function, but yung emotion na heighten. So, nawawala ang yung rationality at lalong nagiging naging mas masalimuot, mas antagonistic ang sitwasyon. So sa akin, very important ang communication, direct communication between the two sides, especially sa level ng Coast Guard before pa mangyari yan. Kasi sa akin, maiwasan naman kasi yan kung halimbawa nagtanong-tanong both sides na, oh, anong ginagawa nyo dito? Kasi ganito ang ginagawa namin. Hindi yung tipong nung makita, pumunta, ayan na, nagkagit-gitan na. Buti nga, sa awa ng Diyos, hindi nagkaroon ng escalation. Though, may injury kasi isa sa mga tropa natin nasugat sa ulo. But I don't think it's an intentional on the part of the Chinese na, magkaroon ng injury on our side. But within the situation, emotional na yan At may emotions na involved na dyan. So, of course, nagpapanik at saka magagawa mo kung ano magagawa mo. So, kaya umabot tayo sa ganito when in fact, I Apo. think it can be avoided.